Mga kwentong pambata. Ang nobya ni Whistler. Sa puso ng kagubatan ng Borneo, kung saan bawat ng dahon ay may kwento, umawit si Whistler. Hindi lang isang awitin, kundi isang tawag, isang himig ng pag-iisa na naghahanap ng koneksyon. Isa na namang araw ng pagharana sa isang walang utang na loob na gubat. Ang aking tono, perpekto. Ang aking tiempo, walang kapintasan. At ang aking tagapakinig, wala. Tuwing umaga, ibinubuhos ni Whistler ang kanyang puso sa gubat, mga awitin ng pananabik, pag-asa at kaunting estilo. Ngunit tanging natatanggap niyang kapalit ay... Whistler, pwede mo bang hinaan yan? Ang iba sa amin ay hindi kailangan ng alarm para magising mula sa aming mga panaginip. Ang tawag dito ay sining, aking mabagal na kaibigan. Hindi mo makikilala ang talento kung dumapo sa ilong mo. Ha! Talentado man o hindi, binata ka pa rin. Kaibigan, naisip mo ba na baka hindi ang manunood ang problema? Hindi mo malalaman. Mas gusto kong panatiling pribadong usapang ganyan. Bumalik ka na lang sa mga mabagal mong eksena sa panaginip, antukin. Hay, hindi naman siya mali. Bawat nota, bawat sipol. Parang tumatawag ako sa sino man na wala namang sumasagot. Ngunit magbabago na ang araw ni Whistler. Alam mo, kahit ang mga mapangarapin ay may pagkakataon din. Minsan, ang kailangan lang ay kaunting lagapak. Nawalan siya ng balanse sa sanga at natumba sa isang kupol ng dahon sa malapit. Uy, may nandyan ba? Kung isa kang mandaragit, ayokong maging tanghalian mo. Ahem, kumusta? Hindi ko sinasadyang makinig. Ang iyong himig, napakaganda. Ano lang, basta pinagtagpi-tagpi ko lang. Alam mo na, wala lang yon. Parang may damdamin. Parang may inaawitan ka. Oh, ayos ka lang ba? Mukhang masama ang bagsak mo. Ako? Ayos lang ako. Sobrang ayos. Ang mga sanga ay maaaring mapanlin lang. Ibig kong sabihin, hindi naman ako. Teka, bago ka ba rito? Parang ngayon lang kita nakita. Tama ka, mapanlin lang. Bago lang ako rito, sa kagubatan ng Borneo. Ibig kong sabihin, hindi sa mga sanga. Alam ko ang mga sanga. Kararating ko lang nitong linggo. Dati akong nakatira malapit sa baybayin, pero masyado nang maingay doon. At napunta ka rito? Isang gubat na puno ng loro at nagsisigaw ang unggoy? Matapang na desisyon. Hindi ito tungkol sa ingay. Ito'y tungkol sa enerhiya. Dito, parang buhay na buhay ang lahat. Sa baybayin, pakiramdam ko'y hindi ako nakikita. Nilalamon ako ng ingay. Mag-ingat ka. Kapag masyado ka nang naging makata, baka sundan ka na ng mga alitap-tap. Nako, ang galing mo dyan. Ibig kong sabihin, halata naman, isa kang taga-sipol. Parte na yan ng pagkatao ko. Pero ulala, ang ganda rin ng tono mo. Matamis, pero may kaunting tindig. Oh, hindi naman ako profesional. Kadalasan umaawit ako para sa sarili ko. Minsan, iyan pa nga ang pinakamagandang tagapakinig. Talaga? Umaawit ka rin para sa sarili mo? Hindi kasing dalas ang aking pag-awit para magpasikat. Alam mo na. Kumanta ka na ba? Para lang may maramdaman? Minsan, pero mas madali kasing ibalot ang nararamdaman mo sa kanta, di ba? Narinig kita. Ibig kong sabihin, naintindihan ko. Iniwan ko ang lahat para maghanap ng isang bagay. Siguro. Ni hindi ko pa nga sigurado kung totoo. Ipaalam mo sa akin kapag nahanap mo na. Baka matulungan kita. Nagpalitan sila ng ngiti, yung klase ng ngiti na parang masyadong malalim para sa dalawang estranghero. Ahem. Siguro kailangan ko nang umalis. Marami pang gubat na dapat tuklasin. At napakaraming unggoy na dapat iwasan. Salamat sa pakikipag-usap. Ano bang oras, baguhan? Minsan, kahit ang pinakamaikling pagkikita ay maaaring mag-iwan ng pangmatagalang alingaungaw sa puso. Masama ba ang umaga mo, kamahalan?
Wala pang mga putik. Hindi pa. Umuulan. Nakatayo ka na dyan ng mahigit 72 oras. Halos 3 buong araw. Sa tingin mo, sulit ba ang paghihintay? Maghintay lang, Whistler. Ang ulan ay sulit sa bawat segundong paghihintay. Ang ulan ay tubig lang na bumabagsak mula sa langit para kang kumikilos na parang regalo ito mula sa kalangitan. At ano naman ang musika, ha? Hangin lang na dumadaan sa iyong lalamunan at lumalabas sa iyong tuka? Iba ang musika. Ito'y madamdamin. Ito'y ako. Eksakto. Ang ulan ay ako. Ito ang panahon kung kailan tunay na nagniningning ang aking balahibo. Ang ulan ay purong mahika. Hinuhugasan nito ang lahat. Binubuhay muli ang mundo. Ito ay nagpapaalala sa atin na kahit na pagkatapos na pinakatuyong panahon, palaging may bagong darating. Tama. Sa tingin ko, maayos ang iyong mga balahibo kahit walang ulan. Sa totoo lang, bakit mahalaga ang kagandahan? Ano bang halaga nito sa gitna ng kagubatan? Ang kagandahan na hindi tungkol kung sino ang nakakakita nito, Whistler. Ito ay tungkol sa pagpapahalaga rito. Gaya ng musika mo, titigil ka ba sa pag-awit kung wala namang nakikinig? Malamang hindi, pero... Eksakto. Hindi ako naghihintay ng ulan para patunayan ang kahit na ano sa mundo. Naghihintay ako dahil dito ako nakakaramdam ng buhay. Ano na ngayon? Tatayo ka na lang dyan? Ngayon, maghihintay tayo para sa tamang sandali. Para... Wow! Sige na nga, baka nga mahiwaga ang ulan. At baka hindi rin pala masama ang pagiging matyaga. Ang tahimik na pagtsatsaga ni Bella ay pampatulog ng kanyang kumikinang ng mga balahibo. At ipinapaalala nito kay Whistler ang isang tiyak na nilalang na nakabangga niya kanina. Wow! Mag-ingat, maestro! Ano itong malulungkot na himig? Wasak ba ang puso mo? Chirpy, narinig mo na ba ang lubayan mo ko? Hindi! Lalo na pagdating sa mga pugnuting asol na ibon na kailangang tumawa. Ano na, Whistler? Ano bang bumabagabag sa'yo? Hindi ko alam, pero pagkatapos umulan, ang lugar na ito'y napakatahimik at romantiko sa kakaibang paraan. Minsan pakiramdam ko, mabigat. Kung ganon, baka ikaw ang dahilan kung bakit ito mabigat. Salamat, ang laking tulong nun. Totoo yan! Tingnan mo kung ano-ano ang inihahagis ng buhay sa atin. Bagyo, mga mandaragit, at mga tamad na may masamang ugali. Pero ang saya, nasa iyo yan. Kailangan mo itong sagaban, Whistler. Diba? Sinong may sabing hindi mo kayang likhain ang sarili mong saya? Ang gulo mo talaga. At ikaw naman ay masyadong matamlay. Kaya siguro hinahanap ka kanina ng maliit na rosas na ibon na mahilig kumanta. Rosas na ibon? Oo, sobrang ganda. Paulit-ulit na nagtatanong kung saan matatagpuan ang asol na ibon na may gintong dinig. May naaalala ka ba? Ngumiti ka, maestro. Baka hinahanap ka pa rin niya. Di ka mapakali ngayong gabi, Whistler. Hindi naman sa hindi mapakali, may iniisip ako. Nag-iisip tungkol sa isang tao o tumatakbo palayo sa sarili mong ingay. Sige nga, matalino. Paano mo nalaman yon? Bigyan mo nga ako ng bago mong perlas ng karunungan ng kwago. Pinakinggan ko lang ang boses mo. Naramdaman ko ang pananabik sa tono mo. Minsan, ang pinakamatalinong bagay na masasabi ay wala talaga. Iyon na yon? Ang malaki mong payo? Katahimikan? Makinig ka, Whistler.
Nakikinig naman ako, naririnig ko ang lahat. Hindi. Nakakarinig ka lang ng tunog. Ang pakikinig ay iba. Bawat tunog ay may kwento, may layunin. Ang iba ay babala. Ang iba naman ay paanyaya. Pero para tunay na makinig, kailangan patahimikin mo muna ang sarili mong isip. Ang sipol na yon. Yan ang awit ko. Ang rosas na ibon. Buong araw na niyang ginagawa yan. Sa tingin ko, may gusto siya sa'yo. Sinabi niya yan? Hindi niya sinasabi, Whistler. Napansin ko lang. Ang tawag dyan ay pagsasalamin. Kapag may gusto ka sa isang tao, madalas mo siyang ginagaya. Sabi nga ni Oscar Wilde, ang imitasyon ay ang tapat na anyo ng pambobola. Ano? Ang ibig sabihin nito? Hindi niya tinatawag ang pangalan mo, pero ang kanyang awit, ang tono niya, ikaw ang hinahanap niya. Maganda kang umawit, Whistler, pero minsan ang boses mo ang siyang naglalamon sa kantang dapat mong marinig. Wow! Ano na ba ang dapat kong gawin? Hanapin mo siya. Pero sa pagkakataong ito, Whistler, huwag ka nang paligoy-ligoy. Maging diretso at simple. Nakinig si Whistler sa himig ng rosas na ibon. Ang matamis niyang tinig na marahang umalingaw sa kanyang puso. Bumabalot sa kanya na parang isang tunog na naghihintay ng kasagutan. Ang hirap mong hanapin. Plano mo bang habulin kita magpakailanman? At ikaw, plano mo bang patuloy na umawit ng hindi nakikinig? Sapat na yan. Hindi naman ako laging magaling sa pakikinig ng mahalaga, pero natututo ako. Oh? At ano nga ba ang natutunan mo? Na ang pasensya ay hindi lang basta paghihintay. Ito ay pagtitiwala sa pagdating ng pagkakataon tulad ng itinuro sa akin ni Bella. Ang pabo? Matalino. Siya ay, at si Chirpy, ipinakita sa akin ng parakit na ang kaligayaan na hindi basta dumarating. Kailangan mong piliin ito. Kahit na mabigat sa pakiramdam, maaari ka pa rin tumawa, maaari ka rin kumanta. At paano naman yung matandang kwago na bulong-bulungan ng lahat? Hoot! Sinabi niya sa akin na makinig dahil ang tunay na pakikinig ay paraan upang maunawaan ang kwento ng sinuman. At ikaw, Lyra, may kwento kang matagal ko nang nais marinig. Nasa isip kita buong araw. Lagi akong naiiba. Ang pinakamaliit, ang pinakatahimik, hindi ako kailanman nakaakma. Kaya umalis ako, naghahanap ng lugar kung saan ako nababagay. Minsan, ang pagiging kabilang ay hindi tungkol sa isang lugar, kundi isang koneksyon. Sa tingin mo ba, meron tayong ganyang connection? Hindi ko lang iniisip, sigurado ako. Kung saan ako'y mahiyain, ikaw ay matapang. Kung saan ako ay malakas, ikaw ay banayad. Magkasama, makakalikha tayo ng isang bagay na hindi natin kayang gawin na mag-isa. Nung una kitang marinig, hindi lang ito isang melodiya. Parang may isang tumatawag. Parang ako lang, noon sa baybayin. Alam mo, akala ko kakanta ako sa kawalan magpakailanman. Pero narinig mo ako, Lyra, at sa unang pagkakataon, pakiramdam ko ang kanta ko ay may tahanan. Pwede ba akong maging iyong melodiya, Lyra? Maaari ba kitang maging nobya? Kung papayagan mo akong maging iyong ritmo, sagot ko'y oo. Minsan, ang koneksyon ay dumarating ng hindi inaasahan. Parang banayad na simoy ng hangin sa kagubatan. Hindi inaasahan, hindi tiyak, pero maganda. Hindi ito isang karaniwang kasal. Isang pagdiriwang ito na magiging alamat. Isang patotoo sa pambihirang kapangyarihan ng pag-ibig. 1 milimetro sa kaliwa. Perpekto! Ang pagiging perpekto ay labis na pinahalagahan. Ang pasyon ay ang lahat. Handa na? Pinanganak na handa. Ang kwento na Whistler at Lyra ay naging higit pa sa isang alamat. Naging pag-asa ito na binubulong mula sa sanga patungo sa sanga. Isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay tungkol sa lubos na pagtingin at ipapakita ng sarili. Maligayang pagdating! At kaya,
Si Whistler, si Lyra at ang buong kagubatan ng Borneo ay namuhay ng masaya magpakailanman.